Sa isang malaki at maingay na lungsod, may naninirahan na dalawang magkakambal na babaeng sina Sami at Somi. Sila ay magkahawig, hindi lamang sa itsura, kung hindi pati na rin sa kanilang mga pangarap at layunin sa buhay. Ngunit magkaiba ang kanilang mga personalidad. Si Sami ay palakaibigan at ito ay masigla. Samantalang si Somi naman ay mahihain at tahimik. Isang araw, isang pagkakamaling pagkakakilanlan ang nagpabago sa kanilang mundo. Si Sami na mas palakaibigan sa dalawa ay napapansin ng maraming manliligaw. Samantalang si Somi ay hindi naman napapansin. Isa sa mga manliligaw ni Sami ay si Angelo, isang medyo mahihain ngunit mabait na binata. Sami, pwede ba tayong mag-dinner mamaya? Nangangambang tanong ni Angelo. Ang kanyang tinig ay pumapalakpak sa kaba. Nag-aatubiling sumagot naman si Sami. Hindi naramdaman ang parehong atraksyon kay Angelo. Sorry Angelo hindi ata ako pwede mamaya eh. Mariing sabi niya. Sinisikap na hindi masaktan ang damdamin ng binata. Medyo napansin ang kalungkutan sa mukha ng binata at tumango na lamang ito. Ayaw ni Sami na maka-offend ng tao at ginagawa niya ang lahat para hindi mapasama ang tingin ng mga tao sa kanya. Sorry talaga Angelo pero baka sa susunod na lang, i-chat na lang kita Uuwi na rin kasi ako eh. Nakangiting sabi ni Sami. Sige, okay lang Sami. Ang bait mo talaga. Pagsasalita ni Angelo at nagsimula nang umalis si Sami sa harapan ng binata. Nang makauwi sa bahay, ay agad siyang nagpunta sa kwarto ng kambal niyang si Somi na mag-isa lamang na nagbabasa ng libro. Somi, may chika ako sa'yo. Di ba kilala mo si Angelo? Yung pangit at nerd at medyo weirdong lalaki? OMG, niyaya na naman niya ako at nakakadiri lang kasi did he think na papayag akong sumama sa isang katulad niya na hindi man lamang pasok sa standards ko? Maarting pagkwento ni Sami kay Somi, kaya't napabuntong hininga na lamang ang dalaga. O tapos, anong ginawa mo? Walang ganang tanong ni Somi. Di naiwan ko, pero nakita ko siyang parang na-offend, kaya't nagpanik ako at sabi ko na lamang na kung pwede sa susunod na lang. Pero alam kong mag-a-assume yun eh. Tugon ni Sami na parang may malaking problema. Tumaas naman ang kilay ni Somi at parang naghihintay pa sa susunod na sasabihin ng kanyang kambal. So, anong gagawin mo dyan? Magkikita talaga kayo? Tanong ni Somi na inilingan naman ni Sami. No way, ayoko Somi. Kaya naman may ideya ako. What if magpanggap ka na ikaw ay ako at ikaw ang magpakita sa kanya sa Sabado? Biglang sabi ni Sami na nagpalaki naman sa mga mata ng dalaga na para bang ayaw na ayaw ang ideya ng kanyang kambal. Hoy Sami, huwag mo nga akong sinasali sa kalokohan mo na yan. Ayoko, hindi ako papayag sa ideya mo. Mas gugustuhin ko na lang na magmokmok sa kwarto ko. Mabilis na reaksyon naman ni Somi, kaya't lumapit sa kanya ang kanyang kakambal at ito ay nagmakaawa. Sige na Somi, ikaw lang ang pag-asa ko. Isang araw lang naman yun eh. Tapos nun, wala na. Promise, babawi ako sa'yo. Bibilhan kita ng mga paborito mong nobela. Di ba yun yung mga gusto mo? Basta't pumayag ka lang sa gusto ko, please. Pagmamakaawa ni Sami, kaya't natahimik na lamang si Somi at napabuntong hininga. Basta isang araw lang ha, tapos wala na yun ha. Matapos yung sabihin ni Somi, ay sobrang tuwa naman ni Sami at niyakap niya ang kanyang kakambal ng sobrang higpit. I love you, Twinnie. Promise, babawi ako sa'yo, sabi ni Sami at natawa na lamang si Somi. Hapon ng Sabado, si Somi ay nakaharap na kay Angelo na nagkamali at inakalang siya ay si Sami. Hi Sami, mas lalo kang gumanda ngayon ha. Buti na lang dumating ka. Salamat talaga sa Diyos. Sabay ngiti ni Angelo na puno ng pag-asa. Naramdaman ni Somi ang pagsisisi, ngunit nagpasya pa rin siyang magpatuloy sa panloloko para sa kanyang kapatid. Ginawa ang lahat ni Somi para lamang mapasaya ang kwentuhan nila ng binata. Kahit nung una, ay mukhang nahihiya siya. Bawat salitang binibitawan niya ay pinag-iisipan niyang mabuti at masaya siyang nagiging maayos naman ang pag-uusap nila. Hindi rin inakala ni Somi na unti-unti siyang naaaliw sa kwentuhan nila ng binatang si Angelo
at tumatawa siya sa bawat kwento nito. Nalaman rin niyang pareho silang book lover ni Angelo at marami pa silang bagay na parehong gusto at interes. Hanggang sa kinailangan na nilang magpaalam at magpahinga. Salamat at sinamahan mo ako ngayong gabi, Sammy. Ngiting sabi ni Angelo habang nasa loob na sila ng sasakyan at hinatid ang dalaga sa bahay nito. Ngumiti naman si Somi sa binata. Salamat rin sa magandang gabi na ito, Angelo. Matapos magkapaalamanan, ay lumabas na ang dalaga at pumasok sa bahay. Agad na bumungad sa kanya ang kanyang kakambal na hindi na mapakali sa ikikwento ni Somi. Natapos na lamang ang gabi na iyon na puno na ang kanilang pagkakwentuhan at naging masaya naman si Sammy na naging successful ang plano. At kagaya ng pangako ay naging masaya rin si Somi at binilhan siya ng mga bagong libro. Sa mga sumunod na araw, mas bumilis ang pagkakaibigan ni Somi at Angelo na nagpapanggap bilang si Sammy. Hindi maiwasan ni Somi na hindi ramdamin ang kakaibang sigla sa kanyang puso kapag kasama niya ang binatang si Angelo, kahit alam niyang interesado ito kay Sammy at hindi sa kanya. Samantala, si Sammy ay nagmamasid mula sa malayo. Nararamdaman ang halong panghihinayang at selos habang nakikita ang kapatid niyang si Somi na unti-unti nang sumasaya sa piling ng binatang si Angelo. Hindi niya maiwasang isipin na pinagtraidor niya ang kanyang kapatid sa pagsang-ayon niya na paniwalain si Angelo na siya ang kanyang kaharap. Isang araw, biglang nagkaharap ang dalawang kambal at hindi na napigilan ni Sammy na tanungin ang kanyang kapatid. Somi, may gusto ka na ba kay Angelo? Biglang tanong ni Sammy, kaya't natigilan si Somi at hindi makatingin sa kapatid. Somi, baka nakakalimutan mong nagpapanggap ka lang. Inaakala niya pa rin na ikaw ay ako, kaya huwag kang masyadong padala sa emosyon mo. Masasaktan ka lang. And please, nakakadiri ang nerd na yun ha. Akala ko ba ay mataas ang standards mo dahil sa mga nababasa mong mga libro? Choose men wisely. Sabi ni Sammy at umalis na. Naiwan naman si Somi na malalim ang iniisip at parang maiiyak. Sa isang gabi, habang sina Angelo ay nag-uusap sa isang maliit na cafe, hindi na kayang itago pa ni Somi ang kanyang sikreto. Angelo, may kailangan akong sabihin sa'yo. Simula niya, ang kanyang boses ay kinakabahan. Tinignan siya ni Angelo ng may pag-aalala. Ano yun, Sammy? Ang totoo niyan, hindi ako si Sammy. Maring inamin ni Somi, ang kanyang mga pisngi ay namumula sa kahihiyan. Ako ang kakambal niya, si Somi. Hindi niya gustong masaktan ang iyong damdamin, kaya't pinilit niya ako na magpanggap bilang siya. Nagmukhang malambot ang mukha ni Angelo habang pinapakinggan ang sinasabi ni Somi. Naiintindihan ko, kaya pala parang iba ang kaharap ko noong gabi na yon. Alam mo, mas gusto kita. Hindi ko lang alam na ikaw pala ang aking minamahal, Somi. Natahimik naman si Somi. Hindi makatitig sa mga mata ni Angelo. Paumanin sa mga panloloko, Angelo ha. Maiintindihan ko kung magagalit ka sa akin. Ngunit sa kabila ng kabiguan ni Somi, hinawakan siya ni Angelo at dahan-dahang itinaas ang kanyang baba. Hindi ako galit sa iyo, Somi. Sa katunayan, ako ay nagpapasalamat. Kung hindi dahil sa pagkakamali na ito, hindi ko siguro makikilala ang totoong ikaw. Nang magpatuloy ang masayang pag-uusap at pagkakaibigan ni Somi at Angelo, mas lalong lumalim ang kanilang pagtitiwala at pagmamahalan. Halos araw-araw silang nagkikita, nagkikwentuhan, at nagtatamasa ng bawat sandaling magkasama. Sa tuwing sila ay magkasama, tila lumilipad ang mga oras at puno ng ngiti ang kanilang mga labi. Ngunit sa kabila ng kanilang kaligayahan, may isang taong hindi natutuwa sa mga pangyayari. Ito ay walang iba kung hindi si Sammy, ang kambal nitong si Somi. Isang araw, bigla silang sinugod ni Sammy at hindi napigilang sumagot. Somi, bakit mo ba pinili ang pangit na yan ha? Hindi mo ba nakikita kung gaano kasama sa paningin yan? Bungad ni Sammy. Ang kanyang mga salita'y pumapatungo kay Angelo. Nang marinig ni Angelo ang mga salitang iyon, ay napaluha na lamang siya dahil sa sobrang sakit. Sana naman, hindi mo ganyanin si Angelo, Sammy. Mabuti siyang tao. Depensa ni Somi, habang hinahawakan ng kamay ni Angelo. Ngunit hindi mapigilan si Sammy ang kanyang galit. Angelo, layuan mo ang kapatid ko.
Hindi siya deserve sa isang katulad mong nerd, pangit, at pet pa. Binubulag mo lang ang sarili mo. Hindi mo ba nakikita na niloloko ka lang namin? Hindi ka niya totoong mahal. Napagtripan ka lang namin. Dagdag niya pa. At patuloy na nagpakawala ng mga salita. Nahinto sa pag-iyak si Angelo. Ang kanyang mukha'y sumasalamin ng kalungkutan habang nakatingin kay Somi. Somi? Totoo ba yun? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay pumapalya sa damdamin. Naisa na ni Somi na magpaliwanag, subalit bago pa siya makapagsalita, ay hinila na siya ng kanyang kapatid at inilayo sa binata. Maging sa kabila ng kanyang pagnanasa na makipag-ayos at magpaliwanag, ay hindi na nila nagawang magkita pang muli ni Angelo. Mula sa araw na iyon, ang kaligayahan ni Somi ay napalitan ng lungkot at pati na rin pangungulila. Hindi niya mapigilang isipin si Angelo at ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Sa bawat tibok ng kanyang puso, ang pangalan lamang ni Angelo ang umalingaw. Mga taon na ang lumipas mula nang magkahiwalay ang landas ni Somi at Angelo. Sa mga taong iyon, lumaki silang magkapatid ng may dignidad at masayang disposisyon. Nakamit nila ang kanilang mga pangarap at naging profesional sa kanilang trabaho at nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Isang araw, habang si Somi ay ibala sa pag-ayos ng mga dokumento sa opisina, biglang dumating ang kanilang supervisor. Magandang umaga sa lahat. May bagong department manager pala tayo at ngayon ay magpapakilala na siya sa ating lahat. Alang ng supervisor. Ngunit hindi masyadong nabigyan ng pansin ni Somi ang anunsyo habang abala sa kanyang gawain. Good day everyone. I am your new department manager. I am Angelo de Guzman and I hope to work with you all enjoyable. Pagpapakilala ni Angelo na nagdulot ng pagkabigla kay Somi. Nang mapansin ni Somi ang presensya ni Angelo, ay agad siyang humarap sa harapan at halos mahulog sa upuan dahil sa sobrang pagkagulat. Kitang-kita niya ang pagbabago sa anyo ng binata. Matangkad, macho, at napakagwapo. Napansin rin niya ang reaksyon ng ibang empleyado na tila nabighani sa kagwapuhan ni Angelo. Wow! Napakapogi naman ang bagong boss natin, bulong ng isang empleyado. Samantalang ang iba naman ay hindi makapigil sa pagtingin ng kanilang bagong department manager nang may kaunting pagkaligaya. Nang lumingon si Angelo sa kanya, bigla siyang kinabahan at agad na nagtago sa likod ng kanyang mesa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Ang huli nilang pagkikita ay hindi gaanong maganda, kaya hindi niya alam kung paano siya haharap sa kanya ngayon. Sa kabila ng kanyang pagkabigla at pagkahiya, hinayaan na lamang ni Somi ang kanyang sarili na magpakalunod sa kanyang trabaho at kalimutan ang lahat ng nangyari. Ngunit sa kanyang puso, tila nagliliyab ang mga alaala ng nakaraan. At ang pangalan ni Angelo ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Nang uwian na nila Somi matapos ang mahabang araw sa opisina, naghihintay siya ng masasakyan sa kalsada. Bigla na lamang may magarang kotse ang pumarada sa harapan niya. Nabigla siya nang makita ang nakangiting si Angelo na nasa loob ng kotse na yon. Hi Somi, gusto mo bang sumakay? Ihatid na kita. Sabay ngiti ni Angelo habang binababa ang bintana ng kotse. Wag na. Okay lang ako. May hinihintay akong sasakyan. Tumanggi si Somi, ngunit pinilit siya ni Angelo. Come on, sumakay ka na. Hindi naman ako nagkukunwari eh, sabi ni Angelo sabay ngiti. Pagkatapos ng ilang pagpipili, nakasakay na si Somi sa kotse ni Angelo. Sa loob ng kotse, medyo awkward pa sila hanggang sa kinamusta siya ni Angelo. Kamusta ka na, Somi? Parang matagal na rin tayong hindi nakita, sabi ni Angelo habang pinagmamasdan si Somi. Oo nga, medyo matagal na rin. Salamat sa paghatid sa akin ha, sagot naman ni Somi. Medyo nag-aalangan pa rin. Nang makarating na si Somi sa kanilang bahay, nagpasalamat siya kay Angelo at pumasok sa loob ng bahay na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Agad siyang nilapitan ng kanyang kakambal na si Sammy habang ito ay nakangiti. Kamusta? Sino yun? Bigatin yung kotse niya ha? Tanong ni Sammy at punong-puno ng pagtataka. Napayuko na lamang si Somi at tahimik na sinabi. Si Angelo yon, Sammy. Lumaki naman ang mga mata ni Sammy sa pagkakarinig ng pangalan ni Angelo.
Si Angelo? Hindi nga. Bulalas ni Sammy at hindi makapaniwala. Pagkatapos ng maikling usapan, pumasok na si Somi sa kwarto at pagod na natulog. Ang puso'y tila hindi pa rin makatigil sa pagtibok. Mula noon ay araw-araw na niyang nararamdaman ang pagpapapansin at pag-aalaga ni Angelo. Magkasama sila sa halos lahat ng mga gawain. Nagbabahay-bahayan, kumakain at naglalakad sa park. Sa tuwing kasama niya si Angelo, tila nagliliwanag ang kanyang mundo at ang dati malungkot na puso ay tila nababalot na ng kasiyahan at pagmamahal. Isang araw, habang sila ay naglalakad sa park, bigla na lamang naitanong ni Somi kay Angelo, "Ano ba talaga ang totoong pakay mo? Bakit hindi ka galit sa akin? Di ba medyo hindi maganda ang nangyari sa atin noon?" Nagtaka si Angelo sa kanyang tanong, ngunit ngumiti siya at sinabi, "Hindi ako magagalit sa iyo, Somi, dahil mahal kita." Napaluha na lamang si Somi sa mga salitang iyon, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang sabihin ni Angelo ang dahilan kung bakit hindi siya nagalit. "Natutunan ko ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili dahil sa mga sinabi sa akin ni Sammy. At dahil naman sa'yo, naisip ko na kailangan ko pang mag-improve para maging karapat-dapat sa pagmamahal mo," paliwanag ni Angelo habang pinupunasan ng mga luha ni Somi. Nagpapasalamat si Somi sa mga salitang iyon at hindi niya mapigilang yakapin si Angelo. Mula noon ay mas naging bukas na sila sa isa't isa. Mas napahayag ang kanilang mga damdamin at mas naging malalim ang kanilang pagmamahalan. "Mahal kita, Angelo," bulong ni Somi, puno ng pag-asa at pagmamahal. "Mahal din kita, Somi," tugon naman ni Angelo habang hawak ang kamay ng kanyang minamahal. Sa pag-amin at pagtanggap sa mga nararamdaman nila, nagsimula ang kanilang magandang paglalakbay patungo sa pag-ibig na tunay at totoo. Nang malaman ni Sammy na nagkabalikan na sina Somi at Angelo, ay medyo kinabahan si Somi sa magiging reaksyon ng kanyang kapatid. Iniisip niya na baka magalit si Sammy sa kanya dahil sa mga nangyari noon. Ngunit sa halip na galit, niyakap siya ni Sammy ng napakahigpit. "Mahal na mahal kita, Somi. Masaya ako para sa inyo dahil nahanap mong muli ang totoong kaligayahan at pagmamahal na deserve mo," bulong ni Sammy na puno ng pagmamahal. Napaluha na lamang si Somi sa mga salitang iyon at nagpasalamat sa kanyang kapatid na si Sammy sa pag-unawa at pagtanggap sa kanila. "Hindi mo na kailangang mag-alala, Sammy. Mahal na mahal kita at pasasayain ko rin si Angelo na dapat lamang na maramdaman niya," sabi ni Somi na puno ng pagmamahal. Pinatawag ni Sammy si Angelo at humingi ng tawad sa mga salitang nasabi niya noon. "Pasensya ka na, Angelo, sa lahat ng mga sinabi ko sa iyo noon. Natutunan ko na rin naman na mahalin ka at respetuhin ang iyong pagmamahal para sa kapatid ko," sabi ni Sammy na puno ng pagsisisi. Pinalakas ni Angelo ang kanyang tinig. "Wala na yon, Sammy. Lumipas na yon. Ang importante ngayon ay masaya tayo at magkakasama tayo," sagot ni Angelo na puno ng pagpapatawad. Nagkaroon sila ng mas maayos na pagsasamahan, puno ng pagmamahalan at pag-unawa sa isa't isa. Natutunan nilang pagtibayin ang kanilang relasyon sa bawat pagsubok na kanilang hinaharap. At sa uli, masaya sila na nagkasama-sama, handa sa mga hamon na darating pa sa hinaharap. Dumating ang araw na naikasal na nga ang dalawa. Masayang masaya sila dahil mula noon hanggang sa ngayon ay mahal na mahal nila ang isa't isa. Hindi nagtagal ay nabihiyaan sila ng dalawang anak. Ito ay mga kambal rin tulad nilang magkapatid. Tuwang-tuwa naman si Sammy sa kanyang mga pamangkin na talaga namang napaka-cute at manang-mana sa mag-asawa at syempre ay pati na rin sa kanya.